What is going on mga cutie pies? Joe Moto here, and today susubukan natin ang isa sa mga highly requested bike sa comment section. Boys and girls, ito ang FKM Falcon X 400. Worth the squeeze. Every time I see her, I tell myself I'm through. But I got this itch, just won't go away. She scratches it like no one else do. She got the goods that make my head spin and turn. I know what I'm playing with, cause I keep getting burned. Oh, tell me boys, what you think? Is it juice worth the squeeze? Alam ko narinig mo na ang brand na to way back 2022. Isa sa pinakamalaking kumpanya ngayon sa China pagdating sa paggawa ng motor. Huling beses na nakagamit ako ng FKM halos 2 taon nang nakalipas. Yun pa yung sport bike na 3GP. Pero ngayon, talon tayo sa 400cc na may pagka-modern classic. Gumagamit ng 400cc displacement, liquid-cooled 8 valves double overhead cam, parallel twin na may 38 horsepower at 9,000 RPM, and 35 Nm of torque at 6,500 RPM. Fuel tank capacity is 15 liters, malaki-laki, may timbang na 185 kilograms at mabibili nyo for an SRP of 208,000 pesos lang. Hindi na masama. Right in front of you guys is the X400 in emerald gold. Una mong mapapansin dito sa side na to, yung trellis frame niya. Binagay nila sa kulay ng tangke, tsaka tignan nyo naman kung gaano kalapad. Oh. Yung tangke niya, dito sa side na to, lalo na tong emblem na to na bilog, parang kinuha yung design sa Honda CB1000. May cover dito, ano ba to? Natanggal ba to? Design lang. Coolant ba to? Oo nga. May cover para dito sa side radiator in aluminum paint. Plastic to by the way. This is plastic, plastic, plastic. Pero ito hindi. Alloy. Tsaka nilagyan nila ng onting aesthetic dito sa gitna na may sticker na Falcon X400. By the way, ito yung nagsisilbing grab rail nyo para sa mga passenger nyo. Buti nilagyan nila nito kasi most modern bikes ngayon dito sa tail section walang hawakan para sa passenger. Isang pirasong upuan para dito sa X400 in brown leather at may makapal siya na part dito para relax ang mga biyahe nyo na may hawakan dito sa likod. At gusto ko yung idea na nilagyan nila ng onting umbok dito sa bandang likod sa may pasahero. Wala pa yung upuan eh oh. Extended plastic fender dito sa likod pero iniwalay nila yung plate holder. Dito sa Falcon X400 may kasama kayong tire hugger. Maganda yung pagkahulman nila eh. Malinis. LED taillight dito sa likod na parang bigote. Ito itsura ng brake light niya. We have LED turning light as well. And for our front end, ganito ang itsura niya. Gusto ko yung itsura ng headlight niya. Napaka-moderno. We have daytime running light dito sa gilid na maganda ang pagkakahulma. At may FKM logo dito sa gitna na umiilaw din. At hindi lang yan. Dito sa X400 may option kayo para patayin yung daytime running light niya. So kung bubuksan natin yung motor at maliwanag naman, tirik yung araw, may tatlo tayong option. Either patayin nyo to, buksan nyo yung daytime running light, o buksan nyo yung low beam. Ganda yung itsura ng low beam nito. Parang may pa-slot machine sa loob. And for our high beam, yan magiging itsura niya. Of course, LED turning light as well. At may glossy plastic cover tayo sa likod. May magandang aesthetic dito sa gilid. Design ng tail end tsaka itsura ng front end pasok sa panlasa ko. Tapos nakalawit yung dash dito. Speaking of dash, gumagamit ang X400 ng TFT display na may ganitong klaseng animation. Medyo lag yung animation niya. Hindi ko alam kung bakit. Alam niyo kung titignan niyo siya dito sa part na to, ang ganda ng itsura ng cockpit natin eh. Ang linis tignan. Silver handlebar tapos silver din dito sa pinalilibutan ng TFT dash. Ang aliwalas lang sa mata eh. For the TFT display, meron tayong white background. Hindi ko lang alam kung pwede natin palitan to sa black. Pagdating naman sa mga font,
hindi siya ganun kaarte. Madali naman siyang basahin. Dito, pwede nating makita yung orasan, fuel indicator. To the right, makita natin yung engine temperature, battery voltmeter. Sa gitna, yung mismong tachometer, speedometer, at neutral light o gear indicator. Lower left ang trip meter at lower right naman ang odometer o tinatakbo ng bike. Ngayon, ang gusto kong malaman kung meron ba tong settings option. Kumbaga, yung main menu ng dash. Meron tayong button dito, up and down, back, and set button. So, pag pinindot natin tong set, okay, pwede palang maiba yung display. Meron ganito na mas prefer natin kasi mas madaling basahin. May ganito pala eh. Pero yung main menu, meron kaya. Subukan natin i-hold tong set button. Ano ba to? Nag-error ba yung dash natin? Ba't naging ganito? Ito yung settings niya. Parang ang laki ng space sa baba. Kumbaga sa PC, parang nag-safe mode yung monitor eh. Ano yung kanina nakita ko? So ito ay data 1 of 6. Alright, so dito rin pala natin pwedeng makita yung fuel consumption niya. Kakaiba itsura ng data nito ah. Failure description, dito nyo ata pwedeng makita yung mga error ng bike. Meron tayong pulang kill switch na may backlight na color blue. Nice. Parang keyboard lang. Pulang hazard switch. Gray switch kung sakaling gusto nyo patayin yung daytime running light nyo, yung headlight nyo, at ignition switch. Rubber grip na hindi ganun kay sticky. At naka-aftermarket mirror na tayo. Naka-bar-end yung mirror natin. Nilagay lang ng maari pa ilalim pero pwede nyong ilagay ito ng paangat. At adjustable chrome brake levers in 5 levels. Nice. So, yung brake reserve natin, oh. Pang big bike talaga. Naging black yung background. So, automatic pala na-adjust yung display. Siguro, once na umandar na tayo, all the way magiging ganito yung kulay ng background natin. For the left handlebar, meron tayong passing light. Up and down, back and set button. For the dash, kung saan pwede nyong matagal yung display. Cool talaga ng backlight na color blue, eh. No? Ito yung button for the high beam. Hiniwalay nila. Dapat nilagay na lang nila dito, eh. Signal switch na clicky at busina. Also for the clutch lever, adjustable to in 5 levels. For the suspension, we do have adjustable forks in silver at may reflector dito sa gilid. Front fender na mahaba na may ganitong klaseng aesthetics. Nice. Minatch nila yung kulay ng side suspension. Habang ang ibang 400cc ay gumagamit ng single disc, dito sa X400 naka-double disc tayo with ABS na nasa kaliwa. Hindi ko lang masyadong trip tong part na to. Mukhang tinipid para sa akin. At 2-piston caliper magkabilaan na factory caliper ata. Ito walang brand eh. Radiator na may kasama ng cover at meron tayong plastic cover dito sa ilalim para hindi masyadong matalsikan yung headers. Silver footrest na may ganitong klaseng rubber. Naka-aftermarket ng exhaust dito sa X400 na gamit natin ngayon. Pero meron pa rin tayong catalytic. Kumbaga yung muffler lang yung pinalitan. For the suspension sa rear, we do have monoshock suspension na adjustable at ang preload. Meron pa adjustment. Mukhang may nakikita naman ako dito sa baba. Swing arm na wala masyadong palaman. Single piston caliper na gumagamit ng 17 inches alloy wheel na ayoko yung pagka-paint niya. Stock tire gumagamit ng Kenda Curve. I think this is Chinese brand na may stock size na 150/60 dito sa likod. By the way, this is tubeless at 110/70 naman sa harap. Okay, tara na sa unang upo. Subukan na natin to. First ride sa FKM Falcon X400. Haba ng pangalan nito. Bumagay yung Falcon na pangalan sa brand na FKM, no? Ewan ko ba. Guys, habang ang ibang 400cc ay gumagamit na ng slipper clutch, eto wala. So expect matigas yung clutch lever nito. Gearing di pa natin alam. Mamaya masubukan natin. And by the way, meron tayong charging port dito sa gilid. So kung lalayo kayo at mabusan kayo ng juice sa cellphone nyo, unang tingin, parang ang liit ng motor, no? Wala masyadong wow factor pero para sa presyo 208,000, pwede na to, ha? Okay mga kilipais. Unang upo. Yeah. Right, so seat height is 790mm. Okay yung ganitong seat height para sa mga cutie pies na average lang height. Hindi ganun kababa, hindi rin naman ganun kataas. Nasa saktong level lang. I'm 6 flat, ganun po katangkad. Mahabang legs ko, may insim na 34 inches. Medyo bend yung knee ko. At ito ang itsura ko sa motor na to. Start na natin. Ang tagal lang ng animation ng dash nito eh. Start na natin. Parallel twin na naka-conventional crankshaft, 180-degree crank. And tunog niya, bar and mirror na color blue. Seryoso ba to? Nasa ilalim. Okay lang yan, at least 3 fingers pwede. Hindi kayo sisitayin dyan. Natama ba sa tangke itong ganitong mirror? Ay hindi, muntik lang. Anything else to remember, wala tayong traction control, walang riding modes. Okay, tara na. Laki na suling na to, oh.
Bagong lahat, ergo of the bike. Yung upuan natin, nasa coffee side tayo na caution. Malambot siya, and for our riding stance, yung paa natin medyo nakapapasok sa likod, medyo sporty. Hindi ganun kataas na handlebar. Slightly lean forward tayo. And for the clutch mo, ang in-adjust na ng owner. Masyado nang malapit dito sa daliri ko para siguro mas madali niya mabiga. Walang slipper clutch to, so expect hindi ganun kalambot ang clutch nito. Gearing niya, pero ang daling basahin mga nasa dash ah. Gusto ko to. Mga 2-cylinder talaga na ganito ang crankshaft. Sobrang bibis ng tunog, no? Ayan, no? And malalaki yung tunog ng mga gap. Okay. May something dito sa bike na to. Nalulunod yung throttle. Aftermarket exhaust na tayo. Andyan pa yung catalytic na wala na yung stock muffler. Hindi ko alam kung isa to sa mga dahilan kung bakit ganito ang takbo ng X400. Although ng bike is only 1,170. Bata pa naman. Yun. Kulat ako dun. Subukan natin power. Second gear. Okay, in low gear, wala namang problema sa throttle response nya. Vibrate ng motor. In 4th gear, pag pumiga tayo, ayan na, dito na siya nalulunod. Anong problema sa'yo? For its colorway, meron kayong apat na option, I think. Pero isa to sa mga nagustuhan ko. Bumagay yung kulay niya sa mga silver ng bike eh. Ang elegante tignan. First gear. Malakas yung hatak ng bike. What if nasa high gear na tayo? Malakas pa rin ba yung hatak niya? 4th gear, pinaka-safe sabihin natin. Okay, wala na. Para sa presyo niya, 208,000. This is a good deal considering 400cc na tong bike na to. Makakadaan na kayo ng expressway. Malaya yung maiiwasan ng service road. From point A to point B, madali ang access. Ang dilim dito sa part na to. Diyos ko tayo. I mean, it's a good commuter bike. Ano ba competitor ng X400 ngayon? Para sa presyo niya, yung Kawasaki Dominar lang na UG eh. Wala na iba. Pero ang Doming single cylinder, ito naman naka 2 cylinder na kayo. Ba't ba alog na alog to? Malambot. Hindi ko lang masyadong natripan sa kanya. Sana doon yung mga backlight sa switches. Ewan ko, siguro overkill sa akin yung design na to considering modern classic tong bike. And kita mo yung mga tinipid na parts sa kanya. Tulad nitong mga switch na color red, mga calipers, mga ibang parts. Vibration medyo malala. To tell you honestly, wala masyadong wow factor yung bike. Kung meron man, yun yung presyo niya. Kung ikukumpara mo ang Dominar sa X400, para sa akin ang Domin kasi considered siya as standard bike. Ito kasi may characteristic siya eh, modern classic. So if you're one of those guys na mahilig sa mga retro, this bike's for you. Especially when you're in a tight budget. Bakit hindi, di ba? FKM. For its parts, FKM, hindi ko pa masabi actually. This is only here in the Philippines for 2 years. 2.5 mga ganon. The bike's made in China pero assemble naman to dito sa Pilipinas. For its parts, meron naman kayong ma-orderan. Hindi lang ganun karami yung dealership for its after service. Kailangan mo pa talagang dayuhin kung gusto mong magpaayos mismo sa mga FKM branches. Pero meron. Pagdating naman sa mga online parts, doon na kayo mahihirapan. Matigas yung clutch eh, pero masasabi kong nasa side siya na pwede na. Nagtataka ano tong part na to. Actually hindi ko rin alam. Hindi, mukhang switch to para sa camera. May camera ba yung bike? Ba't kanina pa alog na alog to eh. Ba naman eh, X4 ka pa naman, alog ka ng alog. Kung araw-araw mo gagamitin yung bike like any other bike, masanay ka sa vibration niya. Kamusta ba ang cornering nito? Maganda din sa corner bike ah. Tatayo naman kayo sa motor. Masyadong mababa yung handlebar para sa akin. Para sa mga matatangkad,
Well, 50-50 tayo dito. Gusto ko yung naibibigay ng bike pagdating sa corner. 185 kilograms or 186 kilograms. Hindi na ganun kasama. Ayun, masarap naman siya dalhin sa corner. 38 horsepower. Hindi ganun kabilis tong motor na to. Pero 400cc na from point A to point B na bike, eh pwede to. Okay, fuel consumption natin. Kumonsumo tayo ng 23 km per liter. Kadalasan ng mga ginagamit kong 400cc ngayon, eh ganun ang fuel consumption na usually hindi. Nasanay kasi ako kapag 400cc, stay ka lang sa 27 km per liter ha. Pero most bikes ngayon na ginagamit ko na 400, nasa 23 na ang consumption eh. Bakit ganun? Ah, come on! Ayun na. Halma ka naman pali. Braking ba nito? Gusto? Dahil foot brake, hindi ganun kalakas. Sana natin dahil foot brake hindi naman ganun lagi kalakas. Pero front brake, double disc. Kapit naman. Para sa presyong 208,000 pesos, still price na yun para sa ganitong displacement na motor. Pero expect may mga parts na tinipid dito, tulad nitong mga switch, rubber. Ito mukhang tinipid to. Suspension, okay para sa akin. Front end mukhang high end naman. Etong part lang na to, dito sa part na to, haltang tinipid yung motor. Pagdating sa tires, yung caliper, itsura nitong part na to. Double disc naman siya, so okay yun. May cover na ako sa radiator. Yung ina-expect mas para sa ganong presyo, itong yung bike na yun. Guys, I want you all to meet Reg. Siya ang may-ari ng X400 na to. Bakit X400? Obviously yung presyo niya, pero meron ka ba bang ibang nagustuhan sa kanya? Actually, yung pagiging retro looking niya. Kasi yung first bike ko, Keyway, Cafe Racer. So mahilig na talaga ako sa mga classic looking bikes. Mga retro guy ka talaga no? Oo. So nakita ko siya, hindi naman siya pure classic. Hilig ko yung mga gantong klaseng itsurang bike. Ito yung unang big bike ko, boss. Hindi naman ako masyado nag-e-expect sa kanya for its price. Para sa ganung presyo, okay na siya sa akin. Pero kung meron man akong pipiliin, siguro malesen yung vibration sa handlebar kapag high RPM na. Tapos, kung talagang magninitpick ako, kung pwede sanang mas malaki siya. Kasi, yun. Maliit kasi siyang tignan. So, good siya sa mga smaller riders natin. Ano ang mapapayo mo sa mga cutie pies natin dyan? Gusto rin kumuha ng ganitong klase motor. Kung sino man naghahanap ng first big bike nila, wala na akong ibang maisip na mas beginner friendly dito. Mababa seat height, hindi siya mahirap dalhin. So goods na goods, lalo na kung mahilig kayo sa mga retro style motorcycles. Reg, maraming salamat. Shoutout, brother. Shoutout sa Taste Ride PH, mga kaibigan natin doon. Taste Ride, pwede nyo tikman. Tsaka sa Falcon X400 community, Kelabong, and sa mga kaibigan natin sa NK Chillers. Yun, Reg, maraming salamat. Big shoutout po sa inyo. This is our review dito sa X400 ng FKM. Let me know your thoughts kung anong masabi nyo sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mga cutie pies. See you sa next content.